klase yun, hindi ka gaanong matapang, yung normal lang ng pagkukulay. Pero naaapik, so working na rin. Hello, good morning guys. Alam niyo yung yung bang marami kang iniisip na gawin, hindi mo maumpisahan. Marami akong iniisip na gawin bago, tapusin ko muna bago, mag-impake papuntang bundok. Ewan ko, baka mag-i-extend ako ng 2 araw pa. Dahil gusto kong matapos, clear yung mind ko bago ako pumanhik sa bundok. Hindi na tapos. Tapos na yung nasa isip kong isa, which is yun. Ito, balkonahe ito. Balkonahe, ginawa kong stock room. Yun, mga jacket yun. Yun, tapos ko na. Dahil mainit na. Tapos yung bang, kung ilalagay ko yung mga jacket doon, hindi magkakasya. So, dinispats ako doon sa balkonahe na ginawa kong cupboard. Naipakita ko na yata minsan sa inyo. Anyways, so yun ang una, tapos na. At saka meron din akong iniisip na gawin dito sa dahil kung nasa bundok ako, iniisip kong gawin ito. Matagal ko nang iniisip tapusin, kaya lang hindi matapos. Pero una sa lahat, huwag kalimutan ang ating medicine, which is muntik ko na namang nakalimutan. Kahapon, I think late na akong nag-take ng gamot ko. Ayan. Alam nyo, ako'y nahihirapan uminom ng gamot. Hit na hit kong uminom ng gamot. Hindi ko mailagay dito. Yung iba, ilalagay dyan lang sa tip ng dila nila, tapos lulunukin na. Pero ako, pag nag-take ako ng guys, gamot, nilalagay ko dun sa may dulo-dulo ng aking. Tapos, yun. Yung isa kong iniisip na gawin, gusto kong ilabas yung ating mini pool. Dahil naandun sa stock room. Tingnan natin, dahil bago ko maabot yung malaking kahon doon, mayroon pa akong tatanggalin sa harapan. So, tingnan natin kung magagawa natin. At habang nag-iisip tayo kung paano natin uumpisahan, nga pala, dahil nasilip ko itong aking buhok guys. Advice sa mga gustong highlighting. Yung pagkukulay ng buhok. Yung ginagamit pang kulay ng buhok, iba yun. Hindi gaanong matapang. Pero ang ginawa dito sa buhok ko, highlighting, mahirap. Hindi maganda guys. Advice ko lang. Maganda yung highlighting kung kagagaling mo lang sa parlor, tapos katatapos lang ayusin, wow. Pero makikita mo yung hindi magandang epekto pag mga 2 linggo na, gaya sa akin. Sabi ko noon, ang ganda. Maganda nga. Pero pag by the time, parang nagiging weak yung ating buhok. Kaya yun nga, pag hindi gaanong makapal at hindi strong yung inyong buhok guys, wag na kayong magpa-highlighting. Yun nga, yung pagkukulay ng buhok, ibang klase yun, hindi ka gaanong matapang, yung normal lang ng pagkukulay. Pero naaapektuhan din yung buhok pag nagkukulay na tayo, di ba? At yun nga, kumpara sa ginawa sa buhok ko, which is highlighting, ibang klase ng medicine yun na inilalagay, matapang siya guys. Kaya itong buhok ko,
maganda siya sa totoo lang. Lahat ng nagsasabi doon sa parlor, maganda yung klase ng buhok mo. Kaya lang, sabi nung sa parlor, hindi maiiwasang masaktan yung buhok. Oo. So, yun ang napapansin ko, guys. Naglalagas. Not exactly naglalagas. Yung sa highlighting kasi, powder ang inilalagay. Yung bang napuputol-putol, nasasaktan yung ating buhok pag sa highlighting. Powder yung inilagay sa akin, malakas siya. Matapang siya. So, ang nangyayari sa buhok ko ngayon, bali, natatanggal ng konti, napuputol. So, yun nga, sabi ko sa inyo, pag hindi matapang or hindi makapal yung buhok nyo, huwag kayong lagay ng, or magpakulay. Basta, yun. First time ko ding magpaano ng buhok na ganito. Maganda siya pag bagong ayos. Pero by the time, talagang maaapektuhan ang inyong buhok, guys. Buti nga lang, makapal ang aking buhok. Kahit na nakikita kong naglalagas-lagas, meron pa ring tumutubo. Yun. Kaya yung mga iba, nakakalbo dahil sa pagpapakulay. Kung hindi lang sa desisyon or sa pagpupumilit ni Habi na magpakulay ako, hindi ako magpapakulay, guys. Magpapa-highlighting. Kasi yung process na ginawa sa buhok ko ay hindi lang simpleng kulay ba. Oo, maraming or malakas yung ginamit na ano dyan. So, ayun. Dahil nga kasi marami akong tumutubong na dyan. Yan, white hair. Maganda rin yung pagka-highlight dahil mabiblend, maghahalo yung aking white hair sa pinaka-blonde hair na yan. And at the same time, meron pa akong, or marami pa akong tumutubong mga black hair dyan. So, ayun. So, tara na, at paano ko kaya uumpisahan ang pagkakalkal doon sa taas. Few inches later. Month of the red. Nung isang araw, naka-red din tayo. Red na naman ngayon. Mayroon kaming pupuntahan ni Bunso sa baba. So, gagala tayo. Maggagala po tayo. Diyan lang sa may baba. Pero ang problema, paliko-liko yung daan. So, working na rin. Nandito na tayo. Sinong kumakain ng ganito, guys? Pang-bupis. Nakakuha din ako dyan ng atay. Pero, hindi bituka yan. Hindi sila nagtitinda ng bituka. Kung may bituka sana, di masarap. Binoil ko ng konti, tapos in-slice ko ng maliliit. Ayan na siya. Oo, maliliit. Naka 1 oras tayong mahigit. Habang nagluluto ng pagkain, nag-i-slice ako. At ang aming pagkain kanina ay ito. Dahil nga nadamihan nila ang pagbili ng chicken. So, ginawa. Puno yan kanina. Tigi 1 chicken thigh po ito. Tapos, ginawa kong parang parang tosino alla feli. Puno ng bawang. Tapos, ano bang inilagay ko dyan? Ano pa ba? Sprite. Basta marami. Tosino alla feli. Nasarapan sila. Sweet din yan. Nilagyan ko ng brown sugar. Maganda yan kasi kung minsan may stock kang ganyan. Kung hindi ka na makapagluto or apurahan, maganda yan. Ayan, nakatatlong supot tayo. Dadalhin ko ang 1 supot sa bundok. At naggisa din ako ng alamang, puno ang malaking garapon. Tapos meron diyang kalahati, ibibigay ko sa kaibigan ko. Bali 2 garapon lang yan, guys. Puno ang malaking garapon dahil puno ng karne ng baboy.
kaya puno. So, ilagay na natin sa freezer. Ano yun? Yung naririnig ko, mga tao sa baba nagsisigawan. Anong meron? Tingnan natin. Ala, dumating ang ambulansya. Yung matandang babae daw. Sabi nung, yun yung kaibigan kong nakaitim. Sa 3rd floor daw. Na, ano ba yun? Nadulas daw sa banyo. Ayan, kawawa naman. May edad na rin. Mga 70, 80, ganoon. Sana'y maging okay siya.